Praise the Lord. Are you blessed? Amen. Are you blessed? Babalik ko na po ito. No, hindi na pastor sa kanan pag ako na yung speaker. Praise God. Ngayon po ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng salita ng Diyos. Nag-exhort po ako about tithes and offering. So, buksan natin ang ating mga Biblia or kung masundan ako ni Sister Steph, buksan mo po sa 1 Chronicle 21, 22 to 24. CHRO. Chapter 21, 22 to 24. chapter 1. 21. Chapter 21. 21 na lang. Alam mo yun. Yun ang sinasabi. Okay, 1 Chronicle 21. 21. Ang sabi ng salita ng Diyos, Sa 21. 22 to 24. David said to Araunah, "Let me buy this threshing floor from you at its full price, then I will build an altar to the Lord there so that he will stop and ply. Take it, my lord the king, and use it as you wish." Araunah said to David, "I will give the oxen for the burnt offerings and the threshing board for wood 22 na rin. to build a fire on the altar, and the wheat for the grain offering, I will give it all to you." Sa 24, but King David replied to Araunah, "No, I insist on buying it for the full price. I will not take what is yours and give it to the Lord. I will not present burnt offering that had cost me nothing." Amen. Dito po ay inutusan ng Lord ang isang anghel na nag-instruct para si David ay pumunta doon sa giikan ni Araunah upang bilhin yung part na yon at tayuan ng dambana ng Panginoon. So, nung nagpunta na doon si David, ano ang in-offer ni Araunah sa kanya? Take what you want, at ibibigay niya daw po ng libre. Ang sabi ni Araunah kay David, ibibigay niya ng libre. Ng libre. Okay? Pero ang in-insist po ni David, sabi niya, I will not take for the Lord what is yours or sacrifice a burnt offering that cost me nothing. Yan po ay isang dapat nating gayahin sa buhay ni David. Si David, hari. Kung tutuusin, pwede siyang magbigay sa Panginoon ng galing lamang sa kung saan lupain ng libre. At yung mismong tao, si Araunah, ibinibigay sa kanya ng libre. At may hindi lamang yung lupa, hindi lamang yung lupain. May mga oxen pa siyang in-offer. Pero hindi po yung kinuha ni David ng walang bayad. Dahil yung ni David sa kanyang puso, ibibigay ko sa Panginoon. So, kailangan, it cost me nothing. It cost nothing. It cost something, yani. Dahil ayaw niya na magbibigay siya sa Panginoon ng wala lang. Amen? So, tayo po sa ating buhay financial. Dumarating tayo dun sa talagang normal lang Normal lang na yung tayo sasabihin na minsan nakakapangutang. Nakakapangutang tayo minsan kasi hindi para sa ating sarili, kundi sa iba, sa mga kamag-anak o sa pamilya sa Pilipinas. Pero kung sa sarili lang natin, talagang andyan, siksik, liglig, umaapaw, binibigay ng Lord. Amen. Pero dahil may mga nangangailangan, doon natin nagagawang mangutang para itulong sa kanila. Okay. So, nandyan yung faith Di ba? Tinuturo ng Lord kung sino yung lalapitan ng tao. Wala kang hawak pero nagsalita ka doon sa kapatid mo o doon sa kamag-anak mo, doon sa family mo na okay, gagawin natin ng paraan basta mag-pray lang kayo, magdasal lang kayo. Kagaya po ng mga bata, pag meron silang nire-request sa amin, hindi agad namin sinabi na, ibibili namin ba? Hindi. Pag-pray mo sa Lord, at pag ang Lord ang sumagot,
magkakaroon kayo. So, ganun po. So, doon sa binasa natin, talagang hindi naman tayo dapat magbigay sa Lord ng wala, di ba? Ng wala lang. Dapat, pag sinabing sa Lord, talagang yung masasabi na mag-ano sa atin ng Panginoon, yung masisiyahan. Amen. So, ito about offering lang, hindi ito about tithes, about offering. Sa ating pagtungo sa pananambahan, sa bawat linggo, dapat meron tayo talagang may kasayahan na magdadala ng ating offering sa Panginoon, di ba? Minsan nga hindi naman sa pag-aano kasi minsan may tinanong nung habang nag-audit kami ng isang kapatid yan, meron isang luma talaga yung dollar. Sabi ko, mali din ako kasi hindi ko tinignan kung kanino nang galing, kung kanino tithes nang galing. So, ipinalit sa bangko, hindi napalit. Kaya, salamat din sa payo ni Sister Bertie. Next time nga naman, kukunin ko yung kung kanino galing. Diba? So, dapat kapatid, mga kapatid ko, kung tayo nagdadala sa Lord, hindi naman yung Basura. bulok. Hindi yung basura. Hindi yung sa Lord natin yung dadalin Okay? Mali ako kasi hindi ko agad inano. Pero ngayon, nagkaroon ako ng lesson na kung kanino yon dapat pati yung control number. Kaya tama naman si Sister Virgin, Ano di ba? sabihin? Bago ngayon to ha? Kasi hindi natin minsan pag nag-o-audit na hindi ko nga alam kung kanino, basta inilalagay lang kasi namin yung pangalan tapos yung price ng inyong tithes. So dito, inihahalimbawa ko yon na si David hindi nagbigay sa Panginoon ng bulok. Hindi siya nagbigay ng ibig sabihin, walang bayad. At ang pagbibigay talaga sa Lord, higit sa lahat, yung pagdadala natin ng tithe sa Lord, talagang cost something sa atin, may halaga, di ba? Minsan nga, yung iba nga, kaya hindi makapagbigay, sasabihin nila, gagamitin pangailangan sa Pilipinas. Pero mali po yung katwiran natin na yun. Kasi, ang sa Panginoon, dapat natin idala ang sa Panginoon. Okay? So dito, to give sacrificially requires more than a token effort or gift. God wants us to give voluntarily. Okay. God wants us to give voluntarily, but He wants it to mean something. Gusto din ng Lord yung ibigay natin sa Kanya, yung masisiyahan siya. Amen? Yung talagang nakita ng Lord na mula sa ating puso, kahit kailangan ng ating anak, kailangan ng ating kapatid, pero ito ay yung 10% natin sa Lord. Hindi natin dapat ipadala. Kung itong 10% neto ay dadali natin sa Lord, hindi natin dapat sabihin sa pangunawa natin na, padala ko muna sa Pinas kasi nangailangan sila. Hindi. So, hindi mo inuna ang Lord sa financial mo. Kaya ikaw, yung financial mo, dumarating yung minsan, may nangangailangan sa Pilipinas, wala kang mautangan, wala magtiwala sa iyo Diba? Bakit? Bakit wala magtiwala sa iyo? Kasi hindi natin inuuna ang Panginoon sa ating financial. Pero subukan natin na unahin ang Lord sa ating financial. Siya ang gagawa ng way. Nasubukan ko mga kapatid, hindi ko konting halaga ang kailangan ko para sa mga anak namin. Pero hindi ako nahirapan kung saan kuhanin. Okay? Nagkaroon ako ng damage. Kung naalala niyo yung patotoo ko noon, nagkaroon ako ng damage sa trabaho. Hindi ko alam kung saan ako kuha ng pambayad. Pero ang Lord pa rin ang nag-provide. Praise God. Kasi pag nagdadala ako sa Panginoon, talagang it means something. Okay? It costs something. Hindi yung wala lang halaga. Kagaya, yun nga, nabanggit ko nung Sabado, sabi ko, ako yung magpapakain sa Sunday, bago ako umalis. Ako na din yung pinaka-Thanksgiving nga sa graduation Stephen. Wala akong hawak. Pagpasok ko kanina, isang guest namin nag-abot sa akin. Praise God! Sabi ko kay Sueno at kay Pastor, meron na akong panggastos sa Sabado para sa handa. Praise God! So, hindi ko yun kasi sabi ko, hindi ko inisip na ibabawas ko pa dun sa baon ko yung papakain ko. Mababawasan pa yung baon ko papuntang Pinas. Hindi ko inisip yun basta ang nabanggit ko, sabi ko,
Ako na kaya ang magpakain sa Sabado para Thanksgiving natin kay Stephen. Pero wala akong hawak. Ang sa akin, God will provide. And nung pumasok ako kanina, may isang guest kami sa residence, nag-abot. So praise God, glory to God. Ganyan po gumawa ang Panginoon ng paraan at kaparaanan niya sa atin. Kahit malaki man o maliit na halaga ang kailangan natin, pag alam mo sa buhay mo, inuuna mo ang Panginoon sa financial mo, ay guarantee mga kapatid, hindi kayo mahihirapan. Hindi kayo mahihirapang maghanap. Although dumarating yung hindi naman sabihin na porket Kristiyano tayo, hindi na tayo mangungutang. Hindi, makakautang din tayo eh. Pero ayun, talagang ang Lord ang gumagawa ng way. Kasi hindi naman porket mangungutang ka, hindi mo na mababayaran. Kaya ka mangungutang dahil alam mong meron kang ipambabayad. Meron darating sa iyo na ipuprovide ang Lord. Yun, di ba? So dito sa ginawa ni David, minsan meron tayo mga dinadala sa Lord na yung parang kung ano na lang yung madukot, kung ano na lang yung hindi po eh. Meron nga ako nabasa, hindi ko lang matandaan kung saan. Dapat daw yung ating mga offering ay sineseparate na yan every first month, every first week of the month. Nabasa ko yun eh, hindi ko lang matandaan kung saan. Kailangan, sa pagtanggap natin ng salary, kung magdala tayo ng ating ikapo, ano na rin po yun eh, kaya ako ganun eh. Pagtanggap ko ng salary, yung sa susunod na the whole month na ating gathering, service ng Lord, meron na akong pang-offering. Kaya dumating man yung time na wala akong pera, minsan wala akong pamasahe, pero meron akong pang-offering. Kasi nakaset aside na yon every tanggap ko ng income ko. Kasi nabasa ko yun eh. Pero i-search ko kung saan ko po nabasa yon. At sa susunod kong exhortation, baka mayan ko ulit. So, salamat sa Panginoon dahil tunay nga na giving to God what costs you nothing does not demonstrate commitment. So, ito daw, kung tayo magbibigay daw sa Lord ng wala lang at walang halaga, hindi mo masasabing ito yung commitment mo sa Lord. At lahat tayo, bilang isang Kristiyano, kailangan may commitment tayo sa Lord. Amen? So, kung gusto natin pong pagpalain at kung tayo ay nakikipag-struggle sa financial, kailangan nating sundin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Dito si David, talagang pumunta pa siya doon sa Bukirin. Siya mismo ang pumunta sa Bukirin. Nagbow pa nga sa kanya si Arauna eh, dahil hari siya eh. Nagbow sa kanya si Arauna. At ang gusto nga ni Arauna, ibigay na lang ni David. Dahil tatayuan ng tatayuan ng dambana ng Panginoon. Pero ang sabi ni David, hindi ko kukunin yung sa iyo para ibigay ko sa Lord. Minsan, may mga kapatid na ganyan eh. Pag yung yung libre, mahilig sa libre, pero hindi pala maganda yon. Kailangan, kung tayo ay talagang gusto natin pagpalain, hindi tayo take lang ng take. Amen? So, kailangan dito, gayahin natin si David. Hindi tayo magbigay sa Panginoon ng walang halaga o cost us nothing. Dapat ang pagbibigay natin sa Lord upang lalo tayo pagpalain ng Panginoon ay yung talagang masisiyahan sa atin ng Lord at mabibigyan natin siya ng kapurihan. Amen? So nawa ay nakapulot tayo ng aral sa ginawa ni David dito sa ating nabasa. At tumayo po tayong lahat, ipanalangin natin ang ating mga offering ngayon.